Tungkol ito sa pahayag ni Congressman Toby Chanco dahil tataka siya bakit wala ni isa sa mga senador ang gustong hawakan ngayon ang Blue Ribbon Committee chairmanship. Ito ang pahayag ng kongresistang matapang. Sabi niya, bakit wala na kahit sinong senador ngayon ang may gustong humawak ng Blue Ribbon Committee, tatlo sa kanila tinanggihan na. Simple lang ang sagot, ayaw nila mapag-initan ng taong bayan. Yan po ang pahayag ni Congressman Toby Chanco. Noong una, pinag-aagawan yan yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Yan ang pinaka-powerful sa lahat ng committee sa Senado. Kaya itong ating matapang na Senator Marcoleta, talagang inasam niya. Yan ang kanyang ni-request. Sana ibigay sa akin ang Blue Ribbon Committee. Bakit? Dahil gusto niyang alamin ang katotohanan. Dahil gusto niyang labanan ang korupsyon sa gobyerno. At nakuha naman niya. Kaya ang ganda ng simula ng Blue Ribbon Committee hearings ng flood control noong panahon pa ni Senator Marcoleta. Kaya lang sa kasamaang palad, tinarget siya, gusto siyang tanggalin dahil, alam mo na, yung mga masasagasaan ng mga politiko na involved sa panloloko, pagkulimbat sa kaban ng taong bayan, gumawa sila ng paraan para matanggal si Senator Marcoleta. At siyempre, bago nila matanggal si Marcoleta, tanggalin muna nila ang Senate President. At yun, nagtagumpay sila. Yan, napalitan ng bago. Okay pa ng umpisa dahil si Senator Lacson, kilala naman natin through and through na matapang, may paninindigan, may prinsipyo. Walang takot yan. Kaya sa umpisa, maganda pa ang takbo ng kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Kaya lang, sayang. Yung hinahangaan ko noon na Ping Lacson, medyo nagbago na. Hindi naman totaling nawala. Ano lang, nakakapagtaka bakit siya nag-resign. Hindi ko matanggap yung sabi lang niya na hindi daw maligaya ang kanyang kasamahang senador sa majority block. Hindi ako maniwala doon. No amount of criticism ang makakapagpaatras sa isang matapang na Ping Lacson. Kapwa niya senador. So, talagang kaduda-duda yung pag-resign niya as Blue Ribbon Committee chairman. Maraming mga espekulasyon, ayaw ko na lang banggitin yung mga duda ng, diba, yung tunay na dahilan bakit siya nag-resign. O, ngayon, nag-resign na siya, yan na, problema na. So, sino ang hahawak? Acting chairman lang ngayon si Senator Tulfo, Erwin Tulfo, na baguhan. Sabi niya, do I have a choice? Walang gusto eh. Ako na lang, dito ngayon, dahil walang gusto, nag-announce na siya na tatapusin na daw ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. Yan na. Nakakalungkot. Bakit itigil na yan na lang ang pag-asa ng taong bayan para malaman ang katotohanan? Ang rason lang daw is, mag-focus na sila sa, anomaly din sa farm to market road. Kasi, hindi lang flood control ang may anomalya, pati farm to market road sa Department of Agriculture, grabe din, kinana din. At hindi lang farm to market road, pati AFP, kinana yung mga proyekto para sa mga sundalo natin, para training facilities at iba pa na makapagpa-improve sana sa kalagayan ng ating sundalo. Palpak din. Although, in fairness DPWH ang responsable sa mga palpak na infrastruktura para sa sundalo. Tinatawag nila ang TICAS. Tatag infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. 15 billion pesos ang nasasangkot. Nagre-reklamo na ang Armed Forces. Nanawagan ng Chief of Staff na sana tapusin ng DPWH yung mga TICAS infrastructure projects na sana mapakinabangan ng ating mga sundalo. Kaya lang, wala. Niloko din ng DPWH. Kaya I don't know, may pag-asa pa ba itong DPWH? Yun, flood control, may kalokohan. Farm to market roads, may kalokohan. Military training facilities, military barracks, may kalokohan. Ganyan na po kalala ang korupsyon sa ating bansa. And I'm sure, tip of the iceberg lang ito. Marami pang mga infrastruktura, hindi lang sa flood control, sa military, sa farm to market, baka pati sa DepEd, lahat na lang ng ahensya na mayroong infrastruktura. Wala na itong DPWH. Yan na po ang tatak na
So, salamat kay Congressman Toby Chanco na nagpahayag ng kanyang obserbasyon. Takot na ang mga senador na humawak sa Blue Ribbon Committee kasi alam nila nakatutok ang taong bayan.